For today's adventure, pahinga muna tayo sa Marilake Highway. And let's go to Anilao, Mabini, Batangas. Medyo spontaneous ang adventure na gagawin namin today. Wala kaming planong mag-overnight kaya hindi kami nag-book ng accommodation. Basta may dala lang kaming camping tent and kakapiranggot na cash in case na mag-change ang initial plan namin. Honestly, we just want to scout the place. Balita kasi namin maganda raw ang karagatan ng Mabini, Batangas. Is it true? Let's find out. Hi guys, nandito kami ngayon sa may Juan Divers. So isa to sa mga parang accommodation na makikita nyo dito sa may Anilao, Batangas. And nagpalit na kami. Ayan sila yon. Tada! So kakain ako ng Spanish bread at kape. Tapos magtatampisaw kami doon sa dagat. Ayan o, that's the view. Ayan guys, so as you can see, ang lapit lang pero ayan, may mga divers na dyan, mga nagsa-session, siguro mga ayan, intro to free diving or fun dive. So ayan, nakapalit na ng rush guard pang snorkeling. This is a unplanned or spontaneous trip. Gusto lang talaga namin mag-ride dito sa may Anilao. Pero since very inviting ang karagatan dito sa Batangas, kaya tara at lumublob. Grabe. Ang ganda lang talaga dito. Ay, ayan o. Okay, as you can see, ito, nagre-reflect yung view ko. So, yan lang naman yung view ko ngayon habang kinakausap ko kayo. O, diba? May mga bahay sa baba. Ayan, as you can see. Ayan, pero yung mga bahay niyan, mga accommodation yan dito sa may Anilao, Batangas, no? Kami, ang ginawa namin, nag-search lang kami sa may Google Maps. Ito yung kahabaan na to, yung shoreline na to ng Mabini, Batangas. Puro mga, ano yan, mga accommodation. Tapos, ayun, mga nag-o-offer din sila ng free diving lesson. Meron dito yung mga accommodation na malapit lang dun sa may parang jump off point, ganun, yung as in tabing dagat. Tapos meron naman na mga accommodation na few steps away lang naman from dun sa dun sa dagat. For today's gala, ang naisipan lang talaga namin is gusto lang namin puntahan, tingnan itong Anilao, Batangas, no. Tapos wala talaga kaming plano na mag free diving, ganun, mag lesson. Gusto lang talaga namin siyang puntahan. Kaya hindi namin sure kung mag-overnight ba kami or magdi-day trip lang kami. So, thankfully or luckily, itong Juan Divers, meron silang day trip. Tapos, pwede rin mag-pitch ng tent kung gusto man namin mag-overnight. So, dito sa may Juan Divers,
yung day trip nila ay 250. So, yung 250 na yon na per pax, meron ka ng access sa sa facilities nila. Meron ka ng CR, ganyan. Tapos, parang ito, kubo na pwede mong mapagstayan habang nagpapalipas ng init ng araw. Tapos, meron na rin water, ganyan. So, just the basic needs, no? Tapos, meron silang parking space pala. So, ayun. Kung gusto nyo mag-day trip, pwede nyo i-consider to, yung Juan Divers. Tapos, we decided na mag-overnight. So, magpipitch kami ng tent. Meron kaming dalang tent. Yung overnight naman nila ay 400 pesos per pax. So, okay na din, diba? Kasi, nandito na kami sa spot, tas ang lapit lang naman namin sa may dagat. So, yan. So, 800 for the two of us. Tapos, ang maganda pa ngayon is kami lang yung guest nila. So, madalas daw talaga, jam-pack sila ng guest. Na-tsyempohan namin na yung iba nilang mga guests na divers ay nasa may upper reef. O, diba? Yung mga suki daw nila ng mga divers, nasa upper reef ngayong weekend. So, talagang kami lang nila yun ang nandito sa Juan Divers. So, tara, mag-accommodation tour tayo. Ilibot ko kayo saglit dito sa Juan Divers. Dito sa pinupwestuhan ko, this is the attic. So, good for 6 to. Ayan. Tapos, may sarili na tong CR. So, dito sa common area nila, mayroong malawak yung space. So, baka mamayang hapon, dito kami sa spot na to magtayo ng tent. O, pwede rin naman dito. Ayan, kapag wala ng araw. Pero, mahangin naman dito, kaya feeling namin kakayanin naman namin na mag-overnight dito ng tent. So, ayan guys. From the 3rd floor, baba naman tayo dun sa 2nd floor para dun sa iba pa nilang mga room accommodations. So, dito sa 2nd floor nila, ayan, meron pa silang 2 room. And yun nga, yung mga rooms nila, good for talaga siya, 3 to 4 packs, maramihan, ganyan. And then, they also have another rooms here sa baba. So, ayun, dito naman sa baba, ayan, kung meron kayong motor, pwede kayong mag-park dito. Tapos, malawak din yung space nila. And then, as mentioned nga earlier, scuba diving talaga yung ino-offer nila dito sa Juan Divers. Ayan o, mga gamit. Pwede rin kayong mag-rent ng fins nila, life vest, goggles, ganyan. Pero hindi lang sila nag-o-offer ng instructor or wala silang free diving lessons. Actually, sobrang lawak talaga nitong spot na to, yung accommodation na to. Bukod sa pwede talaga kayong makapag-park kung meron kayong dalang sasakyan. Tapos, meron sila ditong canteen. And then, meron din silang free water, hot and cold. And then, meron sila ditong pusa. And here is Mako. Hey! Hey! So, para naman dun sa rates nila, pwede nyong i-check yung Facebook page nila. And then, pwede kayong mag-inquire sa kanila. So, yan lang muna. I think sobrang dami na or sobrang haba na ng kwento ko sa inyo. Pero, sobrang talaga na-enjoy ko dito sa may Nilao, Batangas. And very thankful dito sa Juan Divers sa pag-accept namin sa amin na walk-in kami, no? Walk-in guest. Tapos, pinayagan din kami na, ayun, mag-pitch ng tent. And then, solong-solo namin yung lugar. So, it's already like 3:30 PM, no? Tapos na rin kaming kumain ng lunch pala. So, maya-maya sigurong 4 PM, lulusong kami ulit dun sa dagat.
ayan guys, done with another snorkeling session. Siguro mga 1 oras din kami na naglublob at pinanood yung mga isda. So ngayon, pahinga lang ng konti, patuyo lang kami. Tapos, akit kami dun sa Gulugod Baboy for sunset. Tatry namin. Pwede daw umakit dun yung motor eh. So, yun yung pupuntahan namin. So, habang naghihintay, merienda muna tayo. Meron ako dito yung Spanish bread, tsaka Yakult na binili namin kanina. No? So, yun. Pahinga muna, patuyo. Tapos, punta tayo dun sa Gulugod Baboy for the sunset. Okay guys, so change venue naman tayo. Kanina nasa dagat tayo, ngayon nasa bundok tayo. So this is the Gulugod Baboy. May very minimal na trekking kasi nagmotor tayo paakyat dito, no. So ngayon, siguro ito-trek na lang natin is around 10 minutes siguro. So tara. Sobrang lakas ng hangin dito sa taas ng Mount Gulugod Baboy. Perfect spot to chill while watching the sunrise and the sunset. Yes, you heard it right. Pwede mong makita dito ang sunrise at sunset because of its open viewpoint. Apparently, pwede rin palang mag-overnight camping dito. Pero hindi kasi namin alam, kaya siguro babalikan na lang namin to, and definitely babalikan talaga namin tong area na to, tong destination na to, no? Kasi kahit saan ka talaga lumingon, napakaganda ng view. And then yung binayaran namin dito is 130 pesos, kasama na doon yung parking tsaka entrance fee. Tapos meron din namang CR doon banda sa may baba, no. Dito wala talaga, dito sa taas wala ka ng ibang makikita kundi lupa. Tapos may mga ilan-ilan na mga puno, and then may mga spot kung saan pwede magtayo nga ng tent. Okay, touchdown. Nakabalik na kami dito sa accommodation namin ulit. It's 8 PM. Bale, kumain lang kami ng dinner dun sa nadaanan namin, no. Solid yung nakainan namin dun kasi ano naman, ang mura, tapos grabe, busog na busog kami. Parang isang lomi special, tsaka isang pancit bihon, tapos meron pa akong ice cream for total of 155 pesos only. No? Okay, so set up kami ng tent para makapagpahinga. Buti na lang medyo mahangin ngayon. Tapos if ever naman, ito, may electric fan silang provided, no? So set up muna kami. So here, this is our current tent setup. Hindi na namin nilagay yung fly. Tapos, since wala kaming lupa na pagtutusukan ng peg, no, para i-secure yung tent namin, kaya naman naisipan namin na itali na lang dito sa poste yung tent para sure na hindi liliparin. Kasi baka mamaya biglang lumakas yung hangin. And then, yung dito naman sa may loob, naglagay lang kami ng beddings. Ang disadvantage ng nandito kami sa may semento is mainit yung singaw ng semento, kaya buti na lang kahit papano meron din kami nung parang airbed. Airbed.
Ayun, so grabe, napaka-solid ng tawag nito, ng experience namin dito sa may Juan Divers. And dahil nga solo namin yung lugar, ang tahimik, ang payapa, tapos ang hangin, ganyan, tapos ang clear ng sky, pwede ka talagang pwede mo talagang ma-enjoy yung view ng stars. Kaya naman, mamaya papatayin namin yung fairy lights dito para total darkness, and then we can just simply appreciate yung view sa taas. Good morning, guys! It's already 5:16 in the morning. And ito, sikat na yung araw. No? So, yung sunrise, according to Google, ay 6 a.m. Grabe, ang ganda. Sorry, medyo naglalag pa ako. No? Aga kasi. Pero ang ganda ng ng part na to ng Batangas. Sobra, yan. Naririnig nyo ba? Yung huni ng ibon. Imagine mo, no, matutulog ka at gigising ka sa ganito yung sound. Yung mga huni ng ibon, yung parang magiging lalabay mo. Tapos ito din yung magiging alarm mo. Medyo nakakapanghinayang lang kasi for sure maganda yung sunrise view doon sa may Mount Gulugod, Baboy. Pwede namang balikan yung lugar. And definitely, babalikan namin yung lugar na to. Okay, time to go home. Bye-bye! Hindi ko inakala na ganito kaganda ang Batangas. I know we have a stigma na ang karagatan ay maganda lang kapag white sand. However, visiting Anilao, Batangas changed my perspective. Definitely, Mabini, Batangas holds a special spot in my adventurous heart.